Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, magkikaubang ka ninyo. Pipila ka mga gutlo sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon na atong paghisgutan ato yung sinsilyohon ang nahanay nga leksyon gikan sa General Conference Sabbath School Department. Ug ayaw kalimot, nagsaulog kita sa ika-12 ka tuig sa atong Anis Media Ministry. Ug aduna kita'y proyekto nga mopalit kita og kamera, manginaot ako nga sa inyong pagpasalamat nga nabot na kita og 12 ka tuig sa ministry, makatabang mo sa pagpalit naton ang bagong kamera tungod kay daot na gyud ang atong kamera. Magapot ta. O Diyos, salamat nga ang Anis Media Ministry nagasumad sa ika-12 ka tuig sa iyang pagserbisyo sa imong mga katawhan sa tibok naong sayuta. Ipadayon ang pagpadagaya sa panalangin nga kini moabot sa kasing-kasing sa mga katawhan ug unya ikapahat nila sa matag iglesia ang leksyon nga among pagahisgutan ninintak na. O balang espiritu abli ang among mga hunahuna aron tin-aw kaayo nga among masabtan ug among ma-retain ang mga leksyon aron among ika-share ngadto sa uban. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ako magapadasig kaninyo sa pagtan-aw sa atong divine service tungod kay nakita sa kanang very challenging nga tagna. Ang mga tagna nga very challenging sa Daniel magsugod sa Daniel 7, 8 ug 9. So karon naapa ta sa 8 pero hapit na ta mo adto sa 9. Maghangyo ko ninyo. Higayon na gyud ninyo ni nga inyong madungog ang pag-summarize sa Book of Daniel sa sinsilyo nga mga pamagi. So ako nag-ibitar ka ninyo. Kamong nagatanaw sa leksyon, hatagi higayon ang atong divine service sa Book of Daniel. Ang atong leksyon mga kaigsunan karon, Lesson 6, August 2, paingon sa 8, Through the Red Sea. Ang pagtabok sa mapula nga dagat. Ang kaagi kini ni Moses ug sa mga Israelhanon. Ang teksto nagingawnog si Moses miingon ngadto sa mga katawhan. Ayaw kamog kahadlok. Tindog lang kamo diha sa inyong gabarugan. Kay inyong makita ang kaluwasan sa Ginoo. Ngayang pagabuhaton karong adlaw. Ug kining mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon, di na ninyo na makita hangtod sa kanturan. Ang Ginoo mo'y makig-away alang kaninyo ug siya magatipig og kalinaw alang kaninyo. Ato nang isgutan sa background ana. Exodus 14:13 ug 14. Ang simbolo sa kaluwasan nga gitanyag ni Hesus ngadto sa mga katawhan gipadayag sa sinsilyo nga pamagi diha sa libro sa Exodus. Ang Exodus mao kini ang puno sa kulbahinam nga kasinatian sa mga katawhan sa Dios nga mong Israelhanon sa daan nga tugon.
Sa pagtanaw sa taong tinanawan, may mga sitwasyon sa mga Israelhanon sa ilang paggikan sa Egypto paingon sa Kanaan. May mga sitwasyon nga desperado na gyud maayong mga Israelhanon, dawa na gyud paglaom. Ug sa tawhanong tinanawan, wa na gyud mahimo. O kung aduna may kaluwasan nga buhaton sa mong sitwasyon, ang langit nun lang nga pag-intervene, maor gyud ang sulbad. Alang na sila makahawas na anang mong kahimtang sa kalisdanan. Ang mga imposibilidad nga nagian sa mga Israelhanon, kini nagahulagway nga may dako nga problema sa kalibutan nga walay lain makasulbad ang kalbaryo gyud sa cross, moray bugtong paagi sa kaluwasan sa tao. Gikan sa yuta sa Goshen, tipik og kabahin gihapon kini igsoon sa Ehipto, nga ang yuta sa Goshen tambo kayo, dito nagpuyo ang mga Israelhanon sa panahon ni Joseph ug hangtod sa panahon ni Moses. Tungod kay kini tambok ang yuta kay naa magud sa bukana mga kaigsunan. Nile River ug ang dagat diya nagtagbo, Mediterranean Sea or Red Sea. Og ang Exodus Kapitulo 12 nagasulti mahitungod sa pagtabok sa mga Israelhanon sa mapulang nga dagat. Nga sila paghumang pagkatabok nag-awit sa awiton sa pagdaig nga gitawag alawiton ni Moses. Dayon ang Exodus 15 mga kaigsunan nahitabo gayon ang daw dili matuhan ng mga paghitabo. Kini nga kulbahinam nahitabo sa mga Israelhanon nga naa na sila igsoon sa malisod nga kahimtang kay nagatubang sila sa pulang nga dagat ug sa likod mga Ehiptoanon nga sundalo nga nagukod kanila. Sa kilid pulos mga disyerto. Ilang nakita ang tawhanong mga imposibilidad. Nga di gyud nila masulbad ang maong problema sa tawhanon nga mga pamagi. Mga kaigsunan, ang pinakadako nga ilang gatubang nga imposibilidad mo ang ilang pagkaulipon, midangat og 430 ka mga tuig, wa sila na mahimo. Di sila makalingkawas. Sa ilang kaugalingon, di gud sila makahawa ingon nga ulipon. Kiniigsoon mo sa kaleksyon. Nga wala ay makaluwas kanila ang Diyos. Busa ni adtong gabihuna, katapusan ng hampak, ang Passover celebration, gihimo na sa mga Israelhanon, ngang mga pultahan, may mga dugo na sa karniro nga ilang halad, kaya doon ay paghukom sa kinamagulangan ng mga bata o sa mga mananap. Apan ang baray nga dunay gipahid nga dugo sa karniro, ang manulunda mulabay lang. Will just pass over. Kini nga hampak ang kamatayon sa kinamagulangan, wa gyud ni magsaylo bisag unsay ranggo sa mga tao sa Ehipto. Bisan si Paraon ang iyang kinamagulangan nga anak biktima igsod sa mong hampak. Karon ang garbos sa mga Ehiptohanon na dugmok mga kaigsunan. Lusno sila. Hilak din ni hilak dito. Patay na itong gabi na halabang kadaghan. Karon igsoon, surrender na si Paraon. Ato ning mabasa sa Exodo, mga kaigsunan. Kapitulo 12, versikulo 31 na gayon. Og gitawag si Moses ug sa aron ni atong gabi na. Lakaw kamo dada ang imong mga katawhan. Ang tanang mga anak sa Israel. Lakaw kamo aron kamo magsimba sa inyong Ginoo. Dada ninyo ang mga mananap, kahayupan,
ug unya ayaw pug kalimot panalangin ni pod kami. Mura grabe no, may conversion na yun. Panalangin ni pod kami. And bless me also. Panalangin ni pod ko. Kanato ang kondisyon ni Paraon, o sige, pwede mo maghalad, pero ang mga hamtong lang, mga bata, mga mananap, ibilin. Wa masugot si Moses. Karoon sa dadaan ninyo tanan. Pero kalimot, panalangin mo pod ko. Interesante kayo kinigson nga teksto. Kaya ang kahit na kasing-kasing ni Paraon ni humok na yun. Sige, lakaw na mo, simba na mo sa inyong Diyos. Apan panalangin ko. Apan igsoon kining maong hangyo niya nga panalangin ko. Dili kini nga si mituo na sa Diyos. Apan kini nagpasabot lang nga siya, pildi na yun siya sa Diyos sa mga Israelhanon. Ang gidili, nga di gimusugot sa Paraon na itong unang panahon na karoon igsoon, di na siya makadili. Ikanapulo kampak, patay ang mga kinabugulangan ng anak sa Ehipto, hasta mga mananap. Mohinungdan nga karoon ang mga Ehiptoano na yun, ang mga tao na yun, mo'y nagapura. Sige na, layas na mo. Kay mga matay may ani og magdugay mo. Apan ang Diyos wala gyud magpabaya sa mga Israelhanon sa ilang pagpiya. Nga wa gyud po ilang madala. Gisugo sila. Pangayo mo sa inyong paginahanglan sa mga Ehiptohanon. Mga sinina. Ha? Uguban pa. Kay wa mo kay balok kung unsa ning inyong lakaw nga magyan. Aron gyud nga mga Israelhanon maapura, madali sa pagbiha, ang mga Ehiptohanon mihatag pagyugdugan. Gawa sila ng pangayo, nagpakapin pag yun. Mga mahal nga mga butang halagi, hatag. Sa lapi, mihatag sila. Hasta mga jewelry. Nga naman, tungod kay may mga sweldohanan ang mga Ehipto sa mga ulipon. So, may sila cash na itong panahon na diha hasan jewelry, mga mahal nga mga bistig ipang bayad mga kaigsunan. Aron lang yun makalakaw sila. Busa ang Exodus 35 na gano'n mga katawhan sa Israel, nagbuhat sa gisugo ni Moses. Nga nangayo sila sa mga Ehiptohanon sa silver bulawan nga mga pahiyas, jewelry, ug sa mga bistig. Bayad ka to sa trabaho nga nila mabayar giinsakto. Karon igsoon ang kaluwasan makita na gyud sa mga Israelhanon. Ang gikinahanglan lang gyud nga sila mutuo lang gyud. Mutuo lang gyud. Kunya nangandam sila, kutob silang pangandam. Dinalian na pangandam, mga kaigsunan. Kinahanglan nga mulihok sila. Di lang nga igo mutuo. Nga sila mahimong gawas nun. Kinamulakaw sila. Muna nga nagingon si James, ang pagtunga walay buhat, patay. Nituo ka nga luwason mo sa Ginoo, pero di ka mo irog diha sa ito, diha ragyod ka. Karon mga kaigsunan, ang mga Israel puno na sa proteksyon sa Diyos. Mga balay, may marka sa dugo. Ugon niya sa diha nga nakalakaw na sila mga kaigsunan. Nagsugo ang Diyos ka Moses. Ngang tanang kinamagulangan nga mga anak sa mga Israelhanon, ila kining i-consecrate. Ihalad nila. Dili halad nga sinunog. Apan, pinaagi sa mananap. Matag kinamagulangan nga anak, kinanglan doon ay equivalent nga halad nga mananap. Kay kini nagpahinumdum nga ang pag-celebrar sa Passover, himuon nila kada tuig yun.
Pagpahinumdum nga ang tanang mga butang ang nagnag-iya ang Diyos. Salmo 24:1, ang tanang mga butang sa kalibutan, iya. Hagyo 2:8, sa lapi, bulawan, iya sa Diyos. Mao ni ang pagpahinumdum ng tanan dili ato. Ang kinabagalangan ng anak sa mga Israelhanon, mao ni ang unang bunga gitawag nga panalanginan sa atong Diyos. Kiniusab mga kaigsunan ang halad nga manana para in behalf sa kinabagalangan ng anak mga kaigsunan. Buti pa sabot nga ang kinabagalangan ng anak ang nanag-iya ang Diyos. Gani, kining pag-consecrate sa kinabagalangan ng anak mga kaigsunan. Akong balikon, simbolos pagluwas sa Diyos. Mao nga kini alang sa ilang selebrasyon sa Passover. Mag-celebrate sila mga kaigsoon kada tuig sa nakatakda nga pitsa o bulan mga kaigsunan. Kay salawaan na luwas gikan sa kamatayon. Katunghalad nga karnero para sa kinamagulangan, simbolo sa kaluwasan gikan sa kamatayon. Kay kini nagpamatuod nga kita maluwas lamang pinagi sa dugo ni Ginusos nga mao ang kordero sa Passover. Mga Kalusas 1:4 nagingon, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Sa dugo ni Ginusos kita nakabaton og kapasaluan sa atong sala og kaluwasan. Ang Diyos specific gyud ang instruction. Ang kinabagulanger, hastang mananap mga kaigsunan, adunay halad pod. Adunay halad. O kung ang mananap dangki, di man na mahalad, maghalad ka alang sa dangki. Pero kung nga kay karniro, nga ipuli sa dangki, katong dangki igsoon balian to ni mong liog, ambot og mamatay bagdili, basta bali ag liog. Grabe igsoon ang papahinumdum kanila. Sa Exodo 3:15 nagyon dinhi og si Paraon nagdumili sa pagpalakaw. Ang apan ang Diyos nagpatay sa kinamagulangan ng mga anak sa yuta sa Israel, sa Ehipto. Tao og mga mananak. Busa, kamu maga-sacrifice para sa Ginoo sa tanang mga lalaki nga kinamagulangan ug mga mananap nga kinamagulangan. Monig so na instruction. Mga way pagkabugto ang maong celebration sa Passover. Karon igsoon, mukros na sila sa mapulang nga dagat. Ang Diyos may specific na instruction kang Moses. Ang mga tao bahinon, tribo por tribo, unit by unit, igsoon. Mura ba, sundalo ba? Ha? Na ay, sa baning sinugdanan, na ay gamay nga grupo, hangtod pa ingon nga to sa platoon, hangtod pa ingon to sa company, etc., etc., etc. Mao ni ang mga teksto igsoon. Well organized ang mga Israel nga naglakaw. Dili lang pamatakal ang kaglakaw, dili magsunod yun. Por grupo, por tribo, por pamilya, mga kaigsunan. Mao nga nagpamatod si Balaam sa Numeros 24:2 sa daya, ngayon tungluhon ang mga Israelhanon. Pag-abot sa Moab, ang mga Israelhanon nagkampo, tribo por tribo. So well organized mga kaigsunan. Wala sila magkayamukat mga kaigsunan. O atong hinumduman nga si Joseph, nagtugo na daan sa una pang panahon. Henesis 50:24-25. Nagtugon siya sa mga katawan sa Israel. Nga,
dito na puyo sa Goshen. Nga kung siya mamatay, ang iyang bukog dadon gyud sa yuta sa Ehipto, sa Kanaan. Ipadala gyud. Moro gyud nga handom ni Joseph. Mamatay man siya sa Ehipto, apa rin nga handom. Kung di siya makaadto nga buhi sa Kanaan, bukog na lang, okay ra na siya. Gituman kanini mo si Sisonoy. Ang bukog ni Joseph gikalot o gidala, giyayungan. Exodus 13:19, gidala, Exodus. Kay mo ning handom, kay may pagtuo ni Joseph, nga pipila ka mga kapanahonan, ang Diyos muduaw gyud sa Kanaan. Mao nang pag-abot dito, aton ang paabton ha, pero matras rata sa mga paghitabo. Pag-abot sa mga Israelanon dito igsoon sa Egypt, sa Kanaan, ang bukog ni Joseph gilubong dito sa Shechem, Joshua 24.